Diyos na buhay at dakila sa lahat, muli Panginoon, kami po nagpapasalamat sa maraming bagay na ginawa po sa aming buhay. Sa araw po ito, Panginoon, araw po ng linggo, araw po ng pagsampaan ng mga anak, Panginoon, sama-sama kami bibigay puri, bibigay ng pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Araw po, Panginoon, kung saan, O Diyos, kami lahat ay narito, Panginoon, bukas ang puso, bukas ang isip, Panginoon, sa gawa at kilos ng Banal Espiritu, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, manguna sa amin sa umagang ito, Lord, sa aming pag-aaralan ng mga salita mo. Ikaw ang makita, ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Talap po namin ang Banal na Espiritu, Panginoon, sa magbubukas ng mga puso at isipan. Sa aming mga pag-aaralan, Panginoon, mga mahalagang bagay, Panginoon, patungkol po sa iyong iglesia, kung paano kami mamumuhay bilang mga tapat na mga tagasunod mo, bilang mga tapat at nalingkod mo, Panginoon. Maging sa panahon ng mayroong pandemic, Lord, turo mo kami, Panginoon, maging tapat sa lahat ng bagay sa aming buhay, sapagkat ikaw ay amin, kami sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, yung madakilaan, Panginoon. Patuloy ka, O Diyos, na buhay sa aming mga buhay. Kami, Panginoon, kung po'y tapat sa iyong mga pangako, kami tapat, Panginoon, sa iyong mga salita. Hindi ka nagbabago, Panginoon, noon, ngayon, at kailanman. Kaya ako ba na dapat kang sambahin, dapat kang pasalamatan, dapat kang, Panginoon, purihin. So, huwag ito pa rin ako sa Yesu Cristo. Amen. Amen. Good morning po. Good morning. Pwede bang ngitian natin bawat sa sabi natin na good morning? Good morning. Medyo, ano po ngayon, linggo, araw na pagsamba po, ano po. Yung pag-aaral po natin sa umaga nito, sa mga naka-online po, magandang umaga din po, no? Yung pag-aaral po natin ngayong linggo sa ating Sunday School, ay mga bagay na napag-usapan natin. Online na topic na rin, no? Nadaanan na to actually, sa Rene Vic, ni Pastor Nero, yung mga bagay na patungkol sa stewardship. No? Subalit, naging detalyado ito sa bawat isa. So, ito po ay karugtong pa rin, pag nasa mga ito, karugtong pa rin ito ng stewardship. No? Nalatapin na sa ating na Sir Rene Vic, ni Pastor Nero. So, itutuloy lang po natin ito. Itong topic natin ito yung pinaka-isa sa kontrobersyal na topic. Sa panahon natin ngayon, nung New Testament, panahon ng mga lalagad, hindi kontrobersyal ito eh. Pero sa mga iglesia ngayon, pag ito na pinag-uusapan, medyo iba tumataas ang kilay, iba napapailing, iba nag-iisip. No? Ba't ito pa naman ang tinapik? Kaya may mga pastor, gusto ba nila i-topic sa mga churches o sa mga alagad ng Panginoon, sa mga likod ng Diyos, nahihiya sila. Kasi hindi sa mga Kristiyano na, sasabihin natin Kristiyano, iba ang naman ang isip pag ito na pinag-usapan. Nagiging masyadong malawak na yung pag-iisip nila na para bang, yun ang topic ngayon? Ano ba yan? Diba? Pero, ito pag-usapan natin ito, tandaan natin lahat, ito ay inutos ng Diyos. Ito ay tungkulin ng bawat isang Kristiyano. Gawain ng bawat isang totoo, no? Nagtitiwala sa Panginoon. Kaya wala exemption. So, itong topic natin ito para ay makatutulong sa mga bagong Kristiyano, no? Para makita niyo ang kahalagahan, no? Pag-usapan natin ngayon sa umaga nito. So, pagdating dito, marami minsan nagkakaroon ng allergic eh, no? Pag-usapan ganito. Pero, bilang isang Kristiyano lumalago, makikita natin na, wow, napakasarap palang maging maluwag tayo, no? Pagdating sa gawain ng Diyos. Minsan, Lord, I will serve you. Talagang gagawin ko lahat, bibigay ko lahat. Pero pagdating na sa ganitong topic, wala na. Diba? At minsan, yung mga Kristiyano, talagang Kristiyano, hindi pa rin tapat sa gawain ito. Ito po yung topic natin ngayon. Alam niyo po, it's all about giving. Giving. So, itong giving po ito, malawak po ito. Meron tayong limang topic dito. Pero yung sa ngayong umaga po, pag-aralan natin, dalawa lang muna. Dalawang mahalagang bagay kung bakit at ano ang kalagahan ng pagbibigay, no? Ng isang mananampalataya o ng isang bagong Kristiyano, malaman nyo, bakit nga ba mayroong giving sa church? Bakit nga ba mayroong iniikot na offering? No? Para saan ba ito? Ano ba ang kailangan? Ano ba ang kalagahan nito sa buhay ko? At ano ba ang ibig sabihin nito? Diba? Alam nyo, sa CCM, siguro naman, alam nyo, malaking church ang CCM, pinagpala. Yung doon, sa CCM, sa medyo na-aralan na lahat, na-disciple na, yung offering namin, hindi na umiikot yan. May mga paksa sa gilid dyan. Pero yung bibigay sa'yo, pagpasok mo sa gate, may sabi na yan. Ando na yung offering, test na offering. So,
Kahit naman napakalaking iglesia na, mayayaman na yung mga atin, mayaman na rin yung pastor, dahil nga si Pastor Peter Tanchel, na billionaires. Pero tinuturuan pa rin yung mga members na magbigay sa gawain ng Diyos. Kasi bakit? Alam ng mga membro, yung kalagahan ng pagbigay. Naturuan eh. Yun po yung gagawin natin sa bagong ito. Tuturuan natin yung mga bagong Kristiyano at iba yung matatagal na Kristiyano kung ano ba ang kalagahan ng pagbigay. Okay? Doon sa ating outline, sabi ko kay Pastor, gawa tayo outline. Kasi kung minsan, iba, hindi naman nagsusulat. Kagaya tayo pwede magsulat eh. Diba? Mag-take note. At least ito, kanina sa bahay natin, pag-aralan natin yung bagong ito, and then reviewin natin. Tama ba itong pinag-aaralan namin ito? Totoo ba ito? At patutunayan sa atin ng Diyos na mga bagay na pag-aaralan natin, ay, totoo. Okay. Tandaan po natin sa ating pagbibigay, unang-una, dapat natin malaman na hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Okay? Bakit? Kasi may-ari ng lahat eh. Genesis pa lang, pinakita niya na. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang mundo, lahat. So yung mga binibigyan natin pera, tandaan natin, hindi kailangan ng Diyos yan. Mayaman na ang Diyos eh. Siya din nga yung lumikha sa atin eh. Pero bakit tinuturo ng Diyos na maging magbigay pa tayo, hindi pa kailangan yung pera. Okay? So unang topic natin, ang sama apply natin, why should I give? Bakit kailangan ng magbigay? Anyway, pwede ko ba magtanong? Kasi Sunday school naman tayo, may tayong interaction. Kung may tanong kayo sa pinag-usapan natin, andyan po si Pastor. Hindi, joke lang po. Pagtutulungan natin Pastor. Andyan si Sir Levi, andyan si Ma'am Ben. Tulong-tulong. Hindi po, pwede po tayo magtanong about sa topic natin. Po. So, sa mga bagong Kristiyano, magiging malaking bagay sa atin to. Kasi tandaan niyo po, nung ito po ay naging topic namin sa Sunday school, marami po akong tao, hindi po ako magbigay. Marami tao kasi wala ako. Parang gano'n, di ba? Pero nung mapag-aralan po namin ito, giving, doon po ako nagising. Anyway, sa mga darating po mga parang, testimony ko sa inyo yan. Kung paano ako nagsimula sa wala, at paano naman nagsimula na pinagpala ako ng Diyos. Hindi pa naging mayaman, pero naranasan ko talaga. Hindi ba totoo ko sa inyo, ano po, pag may mga kwento ko tungkol sa blessing sa Lord, hindi ko pa ito pinagyayabangan po. Pinakikita ko lang sa inyo kung anong ginawa dito sa buhay ko. Mamaya kasi isipin nyo, wala pa ako dito. Hindi. Pakikita ko sa inyo, anong ginawa ng Diyos sa buhay ko. Paano ko naranasan yung pagpapala ng Diyos, hindi ba sa pera, sa maraming bagay. So giving, ito yung napakagandang topic na dapat natin mapag-aralan mga Kristiyano. Bakit pa tayo kailangan magbigay? Yan. Una, sa letter A, to honor God through obedience. Ano sabi ng Proverbs 3, verse 9 and 10? Pakibasa, Brother Joe. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Una, dapat tayo magbigay. Bakit? Kasi to honor God. Pakibasa, bro. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Verse 10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Wow, di ba? Sabi gano'n, bakit daw tayo magbigay? Dapat tayo magbigay kasi ito yung pagpapakita ng ino-honor natin si ang Lord sa kinikita natin o sa meron tayo. Ito yung example dito, yung magsasaka. Diba? Sabi gano'n, pag ikaw ay magsasaka at ikaw ay umani ng siyasa, dito maraming magsasaka sa atin dito, no? Ikaw ay umani, yung unang ani mo, bigay mo agad kay Lord. Hindi lahat umani siguro, siyempre. Pero yung naman ng puso mo, alam mo, mabibes ko si Lord. Ibigay mo kay Lord dyan. Ibigay natin, honor God, Lord, ito, umani po ako ngayon. Binibigay ko po sa'yo. Siyempre, hindi mo na susunugin niya para ialay kay Lord, no? Hindi mo kailangan ni Lord. Ibigay mo sa church. Lord, bibigay ko ito sa church. 10 sako ng bigas. Kung paano naman 100 sako ng bigas ngayon, ibibigay ko Lord, I want to honor Lord, ibigay ko sa church. At bahala na sila, pastor, pangunan ng church para gamitin ito kung saan. Yun ang sabi, honoring God. I-accept niya ng iglesia. Bigas, gulay, ibigay mo yan. Wala naman, may mga, di ba, yung mga pantry, community pantry, malaking bagay yan. You honor God. We honor God. Kung nagtatrabaho mo tayo, may sweldo tayo, dapat, pag sweldo natin, Lord, bait mo talaga.
I want to honor you, Lord. I will give to you my tithes. Alam nyo, isa sa namin mag-asawa, pag sweldo yan, automatical, 15 or 30. Yung asawa ko, hindi mo na yung gastusin. Ihiwalay niya mo agad yung tithes and offering. Yan ang gagawin niya. Pag medyo malaki, sabi niya, sweetheart, magkano offering natin? Pag-usapan lang namin. Pero automatic ka. Tuwing siya sweldo ko, kasi nasa kanya ATM ko, no? Nasa kanya ATM ko, hindi mo ko sa kanya. Tuwing siya sweldo, miski wala ako sa Manila, sa kanya ngayon, automatic ka. Binibigay niya agad yung touch na offering. Hindi niya naisip mo na yung gastusin. Because we want to honor God. Yun ang unang-una, Lord. Lord, we honor you. At ako man, pag pinatala naman asawa ko rin ng allowance, nagtatest pa rin ako, miski nagtatest na siya rin sa may kinita ko, pag dumating allowance ko rito, nagbibigay pa rin ako. Nagtatest pa naman, Lord, I want to honor you. Kahit nagtatest na asawa ko, gusto ko pa rin magbigay sa'yo. Honoring God. Ito ay isang paraan na nalululahatin natin ng Diyos. No? So, nagbibigay tayo, bakit? To honor God. Gusto natin i-honor si Lord, ibigay tayo. Okay? Ibigay natin kung ano yung meron tayo. No? Hindi naman kailangan lagi financial. Ano kayo? Tanim? No? Palay? Minsan nga naisip ko mga pastor may pabuyan ka. Pabuyan ka. Diba? Meron kang 10 baboy. O 20 baboy. Pwede mo sabihin, Lord, yung isang inahin dyan, sa'yo. Ibigay ito, Lord. I want to honor you. Bawat panganganak yan, yung pagbibenta niya kay Lord. It's way of honoring God. Kasi wala na ibang pagkakitaan, yun lang naman Diba? Talagang ibigay mo yung baboy niya, basta sa baboy. Wala na, magiging base kasi basta sa pag-alaga ng baboy. Diba? Tapos wala pang puno dito, tigalaga ng baboy dito, diba? Ibig sabihin, Lord, every time mga anak ng baboy na ito, pag natin ito, punta nito sa church. Hindi naman kay pastor sa church. Diba? Baka kakala nyo, kinakain ni pastor yung bibigyan natin. Hindi. Diba? So, maraming paraan to honor God. Okay? Kaya kung wala kang kita, may negosyo ka, may tanim ka, pwede rin yung malinaw sinabi. Pero ano yung ganti ng Diyos? Sabi niya, hindi ka pagkukulangin. Aapawan lagi yung kayong barn. Diba? Sarap Ang nagsabi ito, ang Diyos. Pag ang Diyos nagsabi, ginagawa niya. So, Lord, I honor to this, and God will show you truly na pagpapalain ka niya. Hindi ka kakapusin. Hindi ka hindi naman sinabi nun, hindi naman sinungaling ang Diyos Hindi kita pagkukulangin, kahit tagtuyo, may tubig ka. Meron kang pangailangan. Kahit magkaroon ng pagkasalanta sa mga pananim, meron ka. Yun ang isang magandang pangako ng Diyos. So, we must give to honor God. No? Huwag tayo maging bibigay natin para out of responsibility. Hindi. Dapat every time na punta sa church, Lord, may dala akong blessing, meron akong bibigay. Ano to, Lord? Nahihinangalay natin kay Lord dyan. Kasi baka mamaya, sobrang tagal natin Kristiyano, yung bibigay tayo parang, obligasyon ko naman ito bigay Hindi na. Dapat lagi nasa puso natin, Lord, I want to honor you. Blessing mo ito sa akin. Gusto ko ibalik sa'yo. Hindi para pagpalain mo ko, Lord, kundi sinabi mo. Honoring God. Okay? Pangalawa, bakit natin kailangan magbigay? We should give because we are thankful for what God has first done for us. 2 Corinthians 9:15. Pakibasa po. Galawang Korinto 9:15. Ano po? Thanks be to God. Yun, di ba? Is unspeakable. Unspeakable. Okay. Thanks be to God. So, bibigay tayo bilang pasalamat natin sa Diyos. Diba? Napakasarap na meron tayong attitude of thanksgiving kay Lord. Hindi naman sa akin. Sabi mo, wala na akong bibigyan naman sa Lord, wala naman sa laki na kinikita. Yan O sa dumarating ng blessing Mga estudyante, sino estudyante dito? Yan. Alam nyo, if you want to thank God, no, may bawang kung bibigay sa ating magulang natin, tama? Bawang. We must learn how to give God. Lord, ang bawang ko ngayon is 50 pesos, yung 5 pesos, thanks ko sa'yo.
Pag natutunan natin yan, estudyante pa lang tayo, tandaan nyo, pag naging habit na natin yan, maging thankful lagi kay Lord, na nagbibigay tayo sa Kanya, si Lord, babalik sa atin. Hindi ka maaaring binabalik sa'yo sa pera, pero yung magiging honor ka, nakakapasa ka, wala kang sakit, thankful yan. So every time na dapat meron tayo, we must be thankful, Lord. Thank you. Ang dami nito kakasakit sa amin, pero ako, walang sakit. Diba? Thankful. Yun yung isang paraan ng pagbigay sa Diyos, pagpapasalamat. Na God always protect us, God always bless us. No? Pagpapasalamat. Dapat matutang pasalamat sa Panginoon. Pangatlo, we should give to acknowledge God's ownership of all things. Psalms 15. Malinaw dyan, ano? Genesis na lang. Genesis 1 and 2. Ano sabi ron? Sa Genesis 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Diba? And then, ginawa niya na yung earth, ginawa niya yung puno, ginawa niya yung mga hayop, ginawa niya ulit tayo bilang masterpiece niya. Ibig sabihin, pag nagbibigay tayo, pinakikita lang natin na Lord, wala naman akong ari-ari, wala naman akong pag-aari dito eh. Itong pera ko, pag-aari mo pa rin to Lord eh. Diba? Ina-acknowledge natin. Yung bahay ako, meron ko ng bahay, meron ko ngayong itong gamit, Lord, sa'yo yan eh. Hindi naman sa akin ito eh. Bigay mo pa rin sa akin eh. So, pag ina-acknowledge natin yung mga blessings sa buhay natin, ina-acknowledge natin kung gano'ng kabuti ang Diyos sa atin, hindi tayo magiging marami. Never naiisip sa atin na nawawalan tayo pag bibigay tayo. Why? Because we acknowledge God's goodness. Acknowledge God. Dapat every time na meron tayong dumaming sa atin, acknowledge natin siya. Naalala ko isang Kristiyano, nakita siya. Lord, bless mo ko. Ginawa niya, bumilog siya. Tapos hawak niya yung pera, may papel, may coins. Hinagis niya. Lord, kunin mo na yung sa'yo! Shoo! Di mo bagsak na. O Lord, tinatira akin ha. Imagine mo, diba? Hindi na acknowledgement yun kay Lord. Siyempre, wala namang nakuha si Lord doon lahat. Bagsak hindi sa'yo rin. Mali acknowledgement. Diba? So dapat ina-acknowledge sa Lord, bless mo ko. Grabe ka naman, Panginoon. Kumita ako ngayon. Yung iba hindi kumikita. Diba? I acknowledge your God being goodness. Dapat ganyan talaga. Kaya sabi ni Paul, di ba, sa Philippians, in everything give thanks. Rejoice in the Lord always. Pag ina-acknowledge natin yung pagbibigay, na yung bakit tayo bibigay sa Panginoon, magiging masaya tayo lagi. Magiging masaya tayo lagi. Alam mo, isang dinalas ko, no? Yung wallet ko, nga, isa nga kasi ganun ako eh. Ganun. Minsan, nalitira na sa akin, parang pamasahe na lang. Oh, ay, pamasahe na ba sa akin? Pero hindi ako natatakot, hindi ako nalulungkot. Bakit? Kasi, may balik ang Diyos. Dumarating. Isa sa pag-talk sa inyo, never ako nangungutang. Hindi pa sa mangutang, no? Siyempre, gusto mo magkaroon ng bahay, maglulog ka. Di ba? Meron kong, hindi kasi sabi mo sa mangutang. Okay lang mangutang basta daw ang bayan. Pero kasi ang prinsipyo ko, pag meron akong gustong bilhin, pinag-ipulan ko. No? Pinag-ipulan ko. Kaya na tayo maniwala eh. Pero sabi ko ha, hindi masamang mangutang ha, baka mamaya. Akala niyo po masama eh. Kung gusto kong mag-loan ng bahay eh, mangutang ka pa siyempre. Di ba? So ako, prinsipyo ko ganun, kung meron akong gustong bagay na kaya ko naman, pinag-ipulan ko. No. Bakit? Kasi nga yung acknowledgement ko, God, so bless me. Okay? Letter D. Giving proves the sincerity of our love for God. Pakibasa nga yung 2 Corinthians chapter 8, verse 8. Yung pagbibigay daw ay nagpapakita ng ating sincerity ng pag-ibig natin sa Diyos. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others and to prove the sincerity of your love. Okay. So, pag nagbibigay lang tayo, no? Ito una ay nagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos. If we love God, we will give. Kanino? Para sa mga papiran, di ba? Sa mga nangailangan, sa iglesia ng Diyos, out of love. No? Out of love. Pero hindi ganito meron pag-ibig. Kasi ito ay nagde-develop ng ating attitude of God-giving
Attitude of God. Ano ba attitude ng God? Giver. Diba? Sa baba. Ang Diyos ay number 1 na giver. Sino yung binigay niya? Si Jesus. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, o begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Imagine nyo, no? Kahit isa-isa niyang anak, pinakamahalaga sa kanya, sinasamba sa langit, pinupuri sa langit ang mga anghel, mga pangyarihan, hinayaan niya maging tao para dahil sa pag-ibig niya sa kanila. Hindi daw, for God so loved. Tayo po ba, para bibigyan tayo, dapat kasama yung pag-ibig. Dapat kasama lagi yung pagmamahal. Lord, I love to give this. Hindi yung minalapit sa atin, okay na lang. Bigay ko sa'yo. Dapat lagi natin yung, Lord, minahal mo ako eh. Niligtas mo nga ako eh. Meron naman kaya na Lord, parang kahit paano bibigay ako. Out of love. Okay? Not as a responsibility, but out of love. Sana, yung mga nag-usapan natin, ba tayo bibigay, maging sa puso natin, maging refresher sa matagal ng Kristiyano at sa mga bagong Kristiyano, ito maging panuntunan, no, natin kung bakit natin kailangan bigay. Pangalawa, it develops us in the attribute of God's grace, no, sa 1 Peter 4:10. Pakibasa ko. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Okay. So, biyaya, no? Pagpapala. Ito yung nagtuturo sa atin na nag-develop na maging graceful tayo, o maging mag-bless sa ibang tao. No? Yung pagbibigay. Ito yung matutang magbigay sa mga nangangailangan, sa gawain ng Diyos, sa gawain ng mga bagay na magbibigay naman natin sa Panginoon. Ito yun. Ano ito yung grace? Kasi pag ano tayo magbigay, hindi tayo maging marakot eh. Hindi ano lagi yung, Lord, this is for you. Ito yung bigay mo eh. Grace. Pagpapala sa iba. Sa letter F, giving affords us the opportunity for make eternal investment. Yun na lang Matthew chapter 6, 19 to 21. 19 to 21 ang pakibasa po natin. So nakita natin doon na sa pagbibigay natin, imagine mo nagbigay ka sa lupa, pero yung interest nasa langit. Sabi nga ng malinaw niya, sabi ng Bible na kung nasan daw yung puso mo, nandun yung kayamanan mo. Ngayon, kung puso natin ang ito dito sa mundong ito, gusto ko yumaman, gusto ko ganito, gusto ko ganito. Yung puso mo nasa lupa. Kasi yung kayamanan mo nasa lupa, iniisip mo lagi, gusto kong maraming pera, maraming ganito, asset, lahat, ganito. Andito yung puso mo, andito yung treasures mo. Pero kung iniisip mo, Lord, itong binigay mo sa akin na to, para sa ito, bibigay ko to, double ang income mo, double ang kita mo. Bakit? Kasi bibless ka na ni Lord sa lupa, bibless ka pa sa natin investment. Kasi bisa nakalimutan natin mga Kristiyano, matagal natin tayo. Kaya lagi iniisip natin isang puro mga mundo, puro mga lupa, hindi masama yumaman, tandaan niya bilang sa Kristiyano, hindi masama. Pero the love of money is the root of all evil. Okay? Pag yung, may overtime. Overtime ako, hindi ako mag-church, wala na. So dapat yung treasures natin lagi nasa sa taas, sa langit, hindi sa lupa. Naalala ko minsan na meron isang iglesia, nag-aaral ng lupa, lote. Nagpe-pray talaga sila, Lord, gusto namin magkaroon ng lupa para makapagpatay mo yung church. Actually, sa CCF ito. Kwento ni Pastor Peter. Sa bandang Baguio yata. Alam niyo, mayroon isang mayaman na may utang. Sabi niya, may lumote ako, pero may utang ako eh. Sabi niya, gusto mo bayaran. Pinag-pray siya.
yung pastor. Sige, pray natin na babayaran mo yung mga utang mo na, ganito. Ano yung ginawa niya? Binigay niya yung lupa niya sa church. Kasi naisip niya, yung treasures na yun, yung lupa, hindi ko maladala sa langit to, hindi ko maladala sa kamatayan to eh. Iaalay ko to, bibigay ko to sa church. See? Nalala ko pa, isang pastor na kilala na kasama ko. Pastor po siya, Dr. Pa. May time na kasi sa General Hospital ng Pasig sila ng church. Doon mismo sa hospital. For almost 10 years yata, doon sila teachers. Kaya kasi sila ng gobyerno. Dumating yung time, may bago na yung director, may bago yung patakaran ng hospital, kailangan magkaroon ng place. Ang ginawa ng doktor ng pastor, bumili sila sa building. 5 million, I think. Matapalapad yun. May papastaas pa ba? Ganito. Sabi niya, nung nandun ako misa, nung nandun sa church nila, sabi niya, okay, ito, I will declare this. Ito gagawin ng kasalatan. Itong ground na to, itong ground level na to, na ginagamit natin sa pag-church, sabi niya, never na pwede ang kinin ng mga anak ko sa church to. Yung property lahat dyan sa mga nagpapalin sa church to. Gagawa ko ng testament dyan. Na hindi pwede ang kinin ng mga anak ko, kung sino ang magiging anak ng anak ko, ako ko, hindi lang kinin. So nakita ng pastor na to na doktor na yung binibigay niya, ang pagbigay sa gawa ng Panginoon, pero alam niya, may treasures pa siya in heaven. So hindi mahalaga sa kanya yung building ang mahalaga sa kanya, Lord, I'll do this for you. Tayo ba, marami naman tayo na-ipon sa langit? Mag-ipon tayo. Di ba sabi ni Jesus sa John 14, in my Father's house are so many mansions. Wow. Diba? Hindi dapat yung mansion natin, lagyan natin ng gamit. No? Imagination na, kunyari, di ba? Dapat yung bahay natin meron ng mga accessories doon, di ba? Meron ng, wow, gold yung upuan ko, Lord. Yung bang gano'n, kasi pagdating natin pagharap sa Panginoon, isang bagay ang magagawin sa atin ng Diyos He will judge us. Judge us sa mga ginawa natin sa lupa bilang Kristiyano. Para sa reward. Hindi judge us to go to the hell. Kundi, Lord, ito yung mga ginawa mo, anak ko. Sige, sinubilan sa yan, sabi ng Corinthians, di ba? Sinubilan sa yan. Wow, gold ang lumabas. Gold. Sige, lagyan sa bahay mo yan. Investment. So, ang maganda sa Diyos, nagbibigay tayo sa lupa, kumikita pa tayo sa langit. So, dapat lagi at isipin na, hindi na sayang binibigay natin. Hindi tayo nawawalan. Kundi naiipon pa yan sa langit. Diba? So, huwag natin kwentahan ng Diyos. No? Kasi di ba nagkaya kwentahan ng Diyos Ang Diyos, kaya natin kwentahan. So, treasures in heaven. Dapat yung investment natin, hindi lang sa lupa, kundi sa langit. Okay? Yung bang, meron kang investment dito, Lord, gagawin ko ito para sa kalwalatian mo. Para sa iyo. Okay? Ano pa? Pangalawa, asan tayo? God, giving provision. Giving procures God's blessing in our personal finances. We cannot outgive God. Ayun, outgive God. Sabi nga sa Malakay 3:10. Pakibasa yung Malakay 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, there shall not be room enough to receive it. Okay. Ano man din doon pa tayo bigyan kasi inutos Yung minsan hindi natin naiisip Inutos ng Diyos mismo sa mga sumasampalataya sa Kanya yung magbigay. Magbigay ng ating 10. No, iba kasi iniisip ko yun na gusto mo ba yung tithing? Hindi. Ang pinaka-minimum na pwede ibigay ng Kristiyano sa gawain ng Diyos is 10%. Huwag ka lang bababa doon. Pangawal, batayan mo yung sabi, magbigay na kayo sa kalooban. Pero basahin niyo yung Corinthians. Yung mga taga-Macedonians, ano yung kalooban nila? Higit pa. Di ba? Siguro, nadalan sa mga picture na yan. Pero nung nakita natin, ang rules ng Lord is 10. Imagine mo, kumita ka ng 20,000. 2,000 kay Lord. Payo ko lang sa mga sumisweldo, kumikita. Huwag natin iipunin ng tithes. Kasi pag iipon natin yan, ang laki na pala. Manghihinayang ka na. Di ba? Manghihinayang ka na. So kahit may pandemic, no? May pandemic, so magbigay tayo. Kasi pag inipon mo yan, manghihinayang ka na.
Naku, 40 million na pala yung times ko na ipon ko. Lord, pwede hatiin tayo. Ay, hindi na pwede. No? So, ang tip ko, pag meron tayong trabaho at kumita tayo, may blessings sa ating dumating, give it immediately. Maaaring sa prayer meeting, o maaaring sa, kung merong account ang church, no? Pastor, nasa malayo ako ngayon, yung Dennis, nasa malayo, sa abroad, di ba? Pwedeng ganon, no? Through church account. Kasi ang church account, hindi mo kay pastor lang yan eh. May mga ano pa yan, co-signatory, no? Yung treasurer, yung ano. Kaya lagi natin mag-iisipin, ano, pero binibigyan natin kay pastor lagi yung pupunta, no? Mali ang kaisipan ng mga Kristiyano. No? Mali ang kaisipan natin. Marumi ang isip natin pag iniisip natin lagi na si pastor makikinabang ka. Mali po yung mga kapatid. Dadaan natin yan sa mga pag-aaral pa natin. Okay. Malaki treated. Imagine mo, 10% yung binigay mo, sabi ng Diyos, bubuksan ko ang bintana ng langit. Gaano kalaki yung bintana ng langit mga kapatid? Sige nga. May nakasukat ba ng langit? Wala, di ba? Wala yung bintana ng langit. Di ba? Ang laki. Ibig sabihin ng Diyos, totoo siya. Pag sinabi niya, naging tapat tayo sa pagbigay natin ng tithes natin, tapat siya. Ibubuhos yung talaga yung pagpapala sa atin. Naalala ko isang Kristiyano during World War, panahon ng gera. True story po ito, nakalimutan ko lang po yung pangalan ng ano. During World War, wala sila makain ng pamilya niya. Alam ko na, siguro na rin yung kwento to. Christian sila, faithful sila, given sila ngayon. Eh, sakto, nagkaroon ng gera. Wala silang makain. Sabi ng tatay, sumulat ako. Susulat ako, bigyan mo sa may tindahan. Sumulat yung tatay. Tapos tinigil nung anak, ilagay sa punta sa may tindahan. Sabi nung anak, sir, wala po kami makain ngayon. Baka pwede pong ito po. Sabi nung tindero, ano yan, papel? Ano ko yan? Sabi niya, lahat ang pupunta rito, bumibili. Meron isa pang bumibili rin doon. Nakikirigan siya. Sabi niya, huwag ka naman mag-inhas doon sa bata. Hindi pwede eh. Gusto, bayaran mo yung bibili niya. O ano. Sabi niya gano'n. Pakiusap na lang po, hindi mo mami eh. So, ginawa nung may-ari, nag-isip niya. Sige, ganito mo natin. Ito yung timbangan, di ba yung timbangan na gumagano? Yung balance siya. Ilagay niya sa timbangan yung papel. Lahat tayo lalagay ko dito. Pag siya umangat, wala na. Kaya kailangan bawat lagay ko dito, hindi angat siya na. Sabi nung may-ari, ilagay naman ng tinapay. Kasi tinapay sa France ka, di ba gano'n kalaki? Oo. Sabi niya, sigurado ito, aangat na ito. Ilagay na gano'n. Hindi mo nga. Lagyan mo pa kaya ito ng soup. Ganyan ng soup. Nilagyan niya. Ang dami niya nilagay, hindi maangat yung timbangan. Sabi nung lalaki, ano, bigay mo yan ha? Pangako mo yan. Bigay mo yung mga tinimbang mo dyan, pati maangat. Oo, sabi niya. Binigay niya sa bata. O, yan na o. Kasi kinuha niya yung letter. Binasa niya. Alam niyo nakasulat? Our Father in Heaven. Our Father in Heaven, sorry? Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ibigay mo ngayon ang pagkain. Yun yung pinakalaman ng mga. Give us this day our daily bread. Nabasa niya ganun. Sabi niya, okay na. Diba? Doon natin nakita na kapag tapat ka nagbibigay sa Panginoon, God will provide. Saan mang sitwasyon. Sino sa atin dito ang kinapos na faithful title? Meron ba? Na, si Lord, tapat naman ako nagbibigay pero pinumabayaan ako. Meron ba? Sino mga nakasan loob? Doon tataas ang kamay. Nasa may sinungaling ang Diyos. Di ba? Hindi, tandaan niyo po ito. Hindi sinungaling ang Diyos. Sinabi niya yan eh. Di ba? We cannot outgive God. Ito. Anytime. Biro mo 10% yung binibigay natin, atin yung 90%. Kasya na sa atin yun. Minsan naisip natin si Judith eh. Kailan si Judith? Yung David ako na yun. Judith ang upa sa bahay. Ang dami. Pero kung faithful tayo kay Lord sa pagbibigay, tandaan mo, God will provide. Hindi kailangan outgive God. So, nakita natin, bakit tayo magbigay? Bakit natin magbigay sa gawain ng Diyos? Una, to honor God, upang bigyan ng
papuri ang Diyos, acknowledge natin yung kanyang pagbibigay sa atin, blessing sa atin araw-araw. Attitude of grace, again, giving us an opportunity to give also to others. Pangalawa, sa second lesson tayo. What is the purpose of giving? Bakit mo tayo nagbibigay? Una, kailangan natin magbigay. Bakit tayo nagbibigay? Pangalawa, bakit tayo nagbibigay? A. Faithful giving of the saints through the local church supports missions. Not every believer will go, but all can send. All can send. Philippians 4:15. Pakibasa po. 15 and 16. Sa mga taga-Pilipos. Sige po, meron kita. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Okay. Pagtapos natin, meron mga missionaries na kailangan ng suporta. Yung pagbibigay natin, bakit, anong purpose sa giving natin to support the missionaries? Minsan, siyempre si Pastor yan, may kilala siya minsan na, Pastor, baka pwede makahingi ng konting tulong sa inyo. Yung church namin dito, magsisend ng missionary doon sa bansa ngayon, sa tribo, no? Sa tribo ito na kailangan ng gospel. Minsan si Pastor manghihingi yan, baka pwede tayo mag-share financially para sa mission na to, upang yung mga kapatid natin sa tribo, katutubo, na hindi pa nabot ang salita ng Diyos, ay madalag. So makita natin yan, na yung binibigay natin, batay ka lang magbigay upang masuportahan ng mission. Sila Pastor pag kinapunta rito, di ba? Unang missionary lang ngayon, di ba? May sumuporta. At kung wala sumuporta sa kanila, wala kayo ngayon dito. Di ba? So, kailangan ng pera ng missionary. Pagkain nila, lahat ng kailangan ng gawin doon, gagamitin nila yan ng mga missionary. Kasi hindi naman tayo lahat pwede maging missionary. Brother Joe, pwede maging missionary. Sige, sa Africa. Diba hindi? Calling kasi yan. May calling yan. So, ang pwedeng gawin sa Kristiyano ay sumuporta sa mission. At yung sinuporta mo sa mission, pag may naaning kaluluwa yan, kasama ka. Kasi bakit? Magaling po yung missionary. Salamat sa mga kapatid natin sa bantay, Jesus sa inyong binigay. Ito po yung bunga ng inyong binigay sa amin. Meron po kami local church dito. Di ba? Kasama ka doon sa blessing. So dapat pag may mga missions, magbigay tayo. Magbigay tayo sa mga missions. Si Pastor, pag may mission siya, sabihin niya, magkano tayo ito, feeding. Mission yan. Mag-feeding tayo sa lugar ito kasi kailangan nila. Tapos magpunta tayo. Kung di mo tayo makapagsuporta, financial, physical, sumama tayo. O meron tayo pwede ibigay na gamit o Pastor, ito bigas o pang-dagdag dyan, ayuda. Diba? Mission. Dahil tandaan natin, ang salita ng Diyos, ang kaligtasan ng Panginoon, dapat ipaghanap yan. Nagiging instrumento tayo ng papagalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay natin sa mission. Okay? Huwag naman tayo manghihingi sa kalsada, di ba naman? Hindi. Parang sa tayo Diyos, tapos gaganon ka kayo. May kasamang tagabigay. Hindi yan, parang nagiging iba kasi interpretation ng mga tao. Mamanis pala Diyos, di ba? Ganon. So, missions. Magbigay tayo sa mga missions. Ano pa? Giving support to those within the church body who are unable to support themselves. Those who are faithful in the church, Acts 6:1. Okay, basa po. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Galatians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministrations. Okay. Kasi nung Old Testament, parang ng mga nagat, tanda natin, nag-uumpisa pa lang ang church eh. Di ba? At grabe ang bigayan doon. Mga kapatid, grabe ang bigay mga anak ng Diyos. Nagbebenta ng bukid. So, sino may bukid dito, pwede benta. Nagbebenta sila ng bukid nila, ari-ari nila, bahay nila, pinibenta nila. Para sa buong iglesia. Wow!
Di ba? Laki ng puso, na ganun kalaki ang puso ng mga mayayaman na Kristiyano noon, na talagang hindi na iniisip ko kaya mahal nila pinamimigay. Para daw saan? Sa mga nangangailangan ng kapatid. Dito ba sa atin, meron gano'n? Wala naman, ano? Wala, ano? Yung balo, tapos ulila pa siya, matanda na, tinakulilan ng mga anak o walang mga anak, nag-iisa na sa buhay. Yung pagbibigay natin, pwede tayong tumulong sa kanya. Lalo na siya yung dumadon sa iglesia. Kailangan tulungan natin sila. Buti dito walang ganyan, mga balo-balo o ano na ng iglesia, ng church. Pero kung meron man, yung pagbibigay natin dapat naabot din natin yung mga katulad nila. Kaya lang nangyari kay Sir Benedict, no? Hindi naasahan. Pero lahat tayo, hinip mo ng Diyos, magbigay. Kaya sabihin natin, may trabaho siya, meron naman siyang PhilHealth, pero hinip mo tayo lahat ng Diyos, tulungan natin sila. Kailangan natin kapatid natin yan. Hindi lang panalangin, kundi tulong din pinansyal. Maliit ba na malaking binigay natin, nakatulong sa kanila. At masaya sila kasi nakita nila yung mga anak ng Diyos dito sa lugar ito, magkakaisa. Na dahil sa pag-ibig ng Diyos, napakita natin sa kanila, mahal natin sila. Mahal natin siya. So sana pag gano'n may mga emergency, no? Bigyan na gano'n si Pastor sa group chat, emergency! Alert! Mga kapatid, kailangan ng konting tulong nyo, ganun-ganun ito. Sige dito, sa emergency ngayon, nasa hospital, baka kailangan natin mag-go mga kapatid. Huwag tayong magdalawang isip. Magbigay tayo. Barya man yan, part ka pa rin ng kayamanan ng Diyos. Part ka pa rin ng blessing. No? May papakita ko pa rin, Lord. Alam mo naman akong trabaho, pero ito lang kaya magbigay. Wala kayo dyan. Sila itong balang bigay sa'yo. Ibabalik at pabalikat yan. So, bakit tayo magbigay? Para makatulong sa mga kailangan. Okay? Yun ang purpose ng giving. Letter C, obligation. Yan. Itong number to kasi sa obligation, ito naman yung mga babaeng tao na meron namang balo, na meron namang anak, o may pamilya, sila yung kumalinga doon sa kanilang kamag-anak. No? So, malampasan natin yan. Dapat bilang mga Kristiyano, pag meron tayong kamag-anak na walang-wala na, at sa pamilya mo, responsibilidad mo natin yan. Huwag natin i-ask sa church. Pastor, yung tita ko, kailangan ng pagkain niya ngayon. Kapag kaanak ka naman, hindi ka buhay ka naman, ikaw lang kapalinga. Kayo na. Giving pa rin yun. Giving yun. No? Huwag natin i-ask sa iba. Dapat tayo na mag-alaga. Okay? Letter C. Giving support the leaders of the local church. 1 Timothy 5:17. Pakibasa. Let the elders of rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor the word of faith. Okay, yung elders dito, maaaring ko yung pastor. Okay? Kasi hindi pa naman na yung pastor. Pero elders, sila yung siir. Sila yung nagpapastor sa isang local church. Elders ang tawag nun. Sabi gano'n, ulitin nga natin, baka mali magkakabasa ko. Giving support to the leaders or to the elders ng church. Are we giving support sa mga leaders kay pastor? Personally, kay pastor nila. Sinusupport naman natin sa pastor. Kasi yun nga sa malungkot, pag maraming dumarating na pera, iisipan lang natin si pastor, tatapagan naman ito. Baka mahal na ito ka. Hindi. Para bang lagi, kasi yun yung binubura ko Dahil kasi puro sa kaisipan natin na yung pera dumarating, hindi lagi kay pastor. Hindi yan. No? Bura sa isip natin yan. No? Na laging pastor na nakikinabang, o pamilya ng pastor. Pasalamat tayo, may trabaho sa kapatid. Pero hindi natin pwede sabihin na, may trabaho naman yung asawa ni pastor hindi trabaho bigay, no? Mali yun. Malinaw sa sinabi ng Biblia, support the leaders. Ang trabaho ni pastor, maghayag ng mabuting balita at mangalap ng mga kaluluwa para maligtas. At gaya nyo, at baka kailangan namin ito ngayon, di ba? Dahil si pastor ang ginamit niya para makilala si pastor. Bunga na kayo. Tama. Kayo ba, gusto nyo si pastor pupunta sa harapan, pulit-pulit lagi yung gabi. Diba? Para bang pinagpapala, hindi ka ng suot nyo, tapos si pastor pupunta nakabarong. Pero punit naman.
Kawawa ang pastor. Kaya alam niyo sa totoo lang, may mga pastor minsan, na malas pag-pastor, kahit may calling, nagtatrabaho na lang. Kasi walang suporta yung church. Hindi naging malinaw sa church yung pagbibigay. Kaya sa purpose sa pagbibigay natin to support the pastors, the workers. Kung meron mga ibang workers dito na full-time, tutulungan na yan. Pero po tayo pera. Support. Alam mo, dapat pa nga minsan. Ewan ko, may gumagawa sa'yo. Basta bigyan nyo ng gift. Tulungan nyo. Basta. Medyo nagtawa ako kayo bless ako Basta. Diba? Blessing yun. Kasi si pastor, di nyo naman lagi kailangan, alam mo pa kailangan niya. Biro nyo, busog tayo ng linggo dito. Diba? Si pastor ba, nakikita nyo ba na yung benepisyo niya kompleto? Diba? Nakahulugan ba yung... May SSS ka, pastor? Oo. Diba? Normal ba? Quarterly man siya o monthly. Nahulugan ba natin yung SSS ni pastor? PhilHealth, pastor, meron ka rin? Dapat lang yan. Dapat lang yan. Kasi worker siya eh. Tama, worker siya eh. Kaya lang, spiritual siya. Tayo, material. Siya, spiritual ang gawain niya. Mabigat ang trabaho ng pastor kung alam niyo lang po. Mabigat po. Sagot niya ang bawat karaniwan. Pag isa, wala. Si Brother Joe, wala. Iniiyak niya kay Lord. Niluluhod niya ng pastor. Panginoon, please, Joe, pabalikin niyo naman. Nawala. Hindi totoo yan. Tayong lahat tulog na. Minsan tulog na tayong lahat. Asal na tulog natin ang pastor. Nagpe-pray pa sa gabi. Iniisip niya pa ako niyo, Lord, anong gusto mong pagawa sa akin mensahe ko? Imagine nyo, natutuwa ko nito, tinikwento ko sa pamilya ko. Totoo ko, sabi ko, nakakatawa yung mga pastor, yung mga Tagalogos, sabi ko. Asipag nila. May men's prayer sa Monday. Merong Bible study ng Tuesday sa Rawis, sabi ko. Prayer meeting ng Miyerkules, pahinga ng konti ng Webes. Merong Bible study ng Biyernes, Linggo, church service. Sabi ko, ano pa yan namin, pandemic pa yan, pagitan. Ano pa yan, partida pa yan. Kwento sa mga ano pa yan, sabi ko, tuwa ako sa church dito. Sabi ko, napakasipag ng mga anak ng Diyos, lalo ng pastor. Kaya sana makita niyo pagod ni pastor. Magbigay tayo. No? Kasi minsan, ang nangyayari, pag hindi na nagbibigay sa Panginoon, tayo sinuferin natin, ayun, dadaan naman pala susunod yun no? Pero daan naman na rin. Ano mangyayari? Pastor, unahin natin ng kuryente Pastor, magpa sa bahay. Pastor, tubig. Sa pastor. Pastor, ito. Lumahulugan yung SS+. Pastor, wala. Di ba kawawa? Pastor, please lang. Matuto tayo magbigay. Yung mga wala ito kanina, sabi ko, even estudyante ka, o nagtitinda ka lang ng mga halo-halo, o nagtitinda ka ng parang yung bangketa lang. Basta kumita tayo, learn to give. 10% pinaka-minimum. Kaya sinabi sa kanila kanina, yung mga wala ito kanina, yung mga patotoo ko sasabihin sa inyo, hindi pagyayabang, kundi upapakita lang kung paano kung mula sa wala, hindi naman sa marami, pero meron. Kung paano ang Diyos pinagpala ko. Kasi ito naging testimony ko yung giving Dito ako ginamit ang Diyos talaga before bago ako Kristiyano. Dito ako naging tapat sa Lord, pagbibigay. Dito. Yun, sa letter C, letter D, giving supports the nuts and bolts operating of the local church, utilities, materials, maintenance, etc. Ano siya sabi sa Corinthians 8, kung natin basahin yung verse. Pero makita natin, di ba? Every time na nagbibigay tayo, may ipon yan. Pero may expenses sa church sa dala natin. May expenses sa church. Ito, naka-aircon pa nga kayo, sarap yun, no? Naka-aircon. Ibang church, sa China, di ba sa kuweba? Sa gubat, nakatago. Tayo, komportable. Diba? Tapos, di ba tayo bibigay sa gawain ng Diyos? Tapos minsan, puro may kamay natin. Must be. Dapat makita natin reality. No? Na merong ginagawa sa church. Yung gasolina ni pastor, sige nga. Saan na kinukuha yan? Umahayon siya. Diba? So, dapat bakit natin bilang iglesia, yung purpose sa pagbibigay natin, may napupuntahan.
Huwag natin kwentahin yung malaki ang pumapasok sa church. No. At sa church naman, hindi naman si pastor na mamahal ng pinansyal. May treasurer, di ba? May deacon siya, ano. Bago dumating kay pastor yan, pinag-uusapan yan. At syempre, yung mga leaders, treasurer, yung ano, pag si pastor ang salita at nag-request, kailangan mo ito eh. Kailangan dito yan, kailangan yan dun. Ano yung agreement? Huwag natin iuwi yung, pastor, kaya mo na sagutin yan. Di ba? Hindi. Once nagawa ng Panginoon, dapat magtulong tayo. Baka minsan problema pa ni Mang Pet, at pastor ko pa sa bahay, di ba? Sa church, hindi. Dapat tayo mga mahalin dito. Responsibilidad natin magbigay sa gawain ng Diyos. Di ba? Sino nakakita rito nung hihingi sa tatay na nakagano'n? Tayo, baby. Ganun ba tayo maging sa tatay natin? Di ba hindi? O nangingi na sa tatay natin, tayo, penge. Bukas yung palay. Bakit? Bigay sa atin, labas rin. Paano kang bibigyan ng Diyos kung gano'n ang kamay mo? May hawak ka pa eh. Nangihingi ka na naman, hindi pa ka binibigay yung nasa kamay mo. Tama? So dapat kung mangingi ka rin kay Lord, tayo, papa. Hindi. Bakit? Lord, nilabas ko rin. Ibigay ko rin. Kaya ang Lord naman, napakamatuwid at napakabuti, hindi magiging maramot. Hindi siya magiging maramot. So, tandaan natin, huwag tayo magduda sa pera ng pasok sa iglesia kasi hindi na si pastor mumumunod dyan. Ito yung nasa pinaka-conclusion niya eh. Merong pamunuan, kung may question kayo, hindi kayo usapin yung deacon, so yung treasurer, o yung o paano ba yung Ito pa nga isa eh, minsan kasama na yung pastor eh. Hindi nyo alam, minsan, ano na yung church, deficit. Alam niyo ba yun? Mga members, ba hindi? Sino nang problema? Sino pastor? Saan natin pupulutin yung rito? Di ba? Kaya ito yung topic natin ngayon, giving. If you learn how to give, faithfully, with love, and honoring God, yung church dito, hindi mo dito tandaan yan. Tandaan po natin yan. Kasama ako kasi dito rin ako ma-attend. You must be faithful in giving God. Sa gawain ng Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos yan, pero natin. Pero tandaan nyo, ang ganda nga eh, di ba? Imagine nyo. Nagbigay ako sa church, yung blessing galing sa taas, bababa. At the same time, may treasures pa ako sa heaven. Diba? Double blessing. Pero gawin natin ito na merong pag-ibig. Kaya please, mga Kristiyano, mga nalang magtagal na rin sa atin. Meron sa atin dito eh, hindi matapat sa offering, sa tithes and offering natin. Baka meron dito, tagal na Kristiyano eh, minsan eh, Lord, absent muna ako. Tandaan niyo to. Ako, kalasan ko to. Kapag naging marami tayo sa gawain ng Diyos, makaramdaman mo yan. Para kang pitcher na may butas sa ilalim. Hindi ka papulog. Pero kapag tapat ka magbigay sa Diyos, sa gawain ng Diyos, para kang pitcher na lagi umaapaw. Yan ang prinsipyo ng Bible. Yan ang prinsipyo ng Diyos. Ano ang gusto natin dun? Yung pitcher ka na butas sa ilalim o yung pitcher ka na walang butas at umaapaw? Siyempre sabihin natin, brother, gusto ko yung umaapaw. May kondisyon. Ano tayo magbigay? Ano tayo magbigay? Kasi si Lord naman, hindi naman siya, matuwid naman ng Diyos eh. Pag sinabi niya, sinabi niya. Okay? So, may tanong tayo mga kapatid about giving. Lesson 1 ito pa lang yan. Dadaanan pa natin yung lesson 3 and 4, tsaka lesson 5. No? May tanong? Sunday school tayo, baka may tanong. Nilinaw ka nila, kung ikaw ay magsasaka, pwede ka magbigay ng bigas. O ikaw may pabuyan o may manok ka, pwede mo ibigay yan. Manok mo, kay Lord. Manok pa na ako. Oo, manok pa yun. Manok pa na ako. Pero kung nanalo bro, kailangan. Huwag naman din mga kapatid na, Lord, gusto kong magbigay sa church, tataya ako sa Tataya. Tataya ako sa wedding, Lord. Online sabong. Mali. Remember this. Kung gagawin natin kilala si Lord, God can bless us. Trust
God. Lalagyan ko sa inyo mga kapatid sa bagay ito, magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ako naranasan ko yung walang God. Alam niyo, nakilala ko si Lord. Ito, ulit ko na lang po sa inyo. Zero ako. Zero. May pera ako sa bangko nito yung Kristiyano at young age, no? Kasi grade 6 pa ako, nag-ipon ako sa bangko eh. Ako di ba? Talagang may pangarap ako eh. Yung elementary ako. Kaso nasa bisyo, barkada, ako, dito ko gawin yung pera ko. Dahil sa BPI, Bangko Pilipino. Subok na matibay, subok matatag, nagsara yun. Family bank ako, binito ko lahat ang pera ko. Inom, nadukot pa sa akin yung iba na kainuman ko. Boss. Pero kung all nag po ako, talagang ganun ako. Umaatin ako sa church sa lalo, nakachinelas, nakapambahay, maruming pantalon. Umiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, mga kapatiran dito, ang ganda ng gabi, umakin ako. Ito, so, Lord, please, bless me. Tsaka malaki yung kwento sa iba. Pero doon ako nagsimula, sa wala. Talagang 0-0. Nanghihirap pa ako ng sapatos para maka-attend ng church dahil iyakan ako, chinelas ako. Nanghihirap pa ako sa mga tiyo ko, pero sapatos mo, church kami. Dinanas ko po yan mga kapatid. Tapos, ano sapatos ko, mayakan ko na. Di ba? Pero doon ako nagsimula mga kapatid. At yun ang magiging kwento sa inyo sa mga susunod na lesson kung paano ko naranasan bilang isang naniniwala sa pagbibigay. From zero to, hindi naman sila may masagana o mayaman, pero naging maayos, maluwas ang buhay ko. At yun ang gusto ko ito sa inyo mga kapatid. Kaya sa tayo rito ngayon, sana maging aral sa atin ito, Lord. Kailangan ko pa lang magbigay. Kahit pareha lang ha, nagbigay silang 50. Ibigay mo yan. Lord, 5 pesos sa'yo. 5 pesos sa'yo. May nagbigay ulit sa'yo. Tingin mo. O ito. O Lord, 100. O, 10 pesos na yun sa'yo. 15 pesos sa'yo. Pati yung service, bigay mo 15 pesos. May pag-ibig. May katapatan. Merong pagpakumbaba. Honoring God. Susunod, hindi lang 15 pesos na bibigyan mo sa Lord. I challenge you, brother and sister. Hindi lang 10 pesos bibigyan mo sa Lord. Unti-unti yan. Aangat yan. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos yung puso natin. Wala sa laki ng binibigyan natin yung tandaan mo. Nasa puso. So, ngayon, sa mga ito, napag-usapan natin, bakit tayo bigay? Bakit dapat tayo bigay? Anong purpose ng bibigay natin? Okay? So, tayo po yung, wala po tanong? Solve naman, ano po? Solve. Sige po, tayo po yung manalangin. Diyos na banal at dakila, Panginoon, salamat po sa banal na spirito na siyang binibigay sa amin sa mga ganito. Panginoon, turo mo kami, O Diyos, i-honor ka, Lord, sa lahat ng meron kami. Financial, material, Panginoon. Turo mo kami, Panginoon, na ibigay namin ang lahat ng kailangang bigay for your glory. O Diyos, salamat po sa mga salita. Alam po namin na ikaw pumili sa puso namin, ikaw po na itaas, ikaw po na laulahan ni Panginoon. Ipakita mo patuloy sa aming Panginoon. Huwag kami maramot sa gawain mo, lalo na Panginoon. Kundi Lord, pag-ibig mo, pagbigay kami ng meron pag-ibig, meron pagsunod, honoring you, O God. All purpose, Panginoon, na kami bibigay is to glorify your name. Ama, salamat po sa bagay ito, Panginoon. Ikaw po mamuna sa aming mga gagawin pa sa mga susunod na oras, sa aming worship, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.